ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Sotto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Oo, walang alam sa rules. Eh, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Sotto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin, sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba niyang defense na co-equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung dalangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika, ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the equations of mature politicians in a mature democracy. Eh tayo, parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, dadabog tayo, napipikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. So, hindi kung ma-file na guilty of illegal si SP Sotto, depende sa kanya, may penalty po ba? Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Censure. O maaari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary video. Ay di po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Hindi po ba mag-file? Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Sotto, with all due respect to him. And just to As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Sotto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Sotto dito. Pagchat
magkonsensya tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yon na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? Oo. Isang as security advisory of Atty. Perdi Castro, yours truly, Atty. Manuelito Luna, aking defensor, Atty. Aaron Espicio, aking Mary Catherine Diaz Dinas, Enrico Garcia, are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership for the former Congressman Taras in this complaint that we filed against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Taras. Magandang hapon po, sir, lapit lang sir. Lapit lang sir, so may speak to put my name speaker. I am with the lawyers who are filing I'd like to introduce our co-complainant, isa sa mga Excuse lang. Baba nyo nga yung mic, naka ano eh. Baba lang namin yung mic. Baba lang nga yung mic. Ano yung mukha eh. Baba nyo yung mic. Baba ng mic, baba. Baba. Wala kami sinasabi. Wala. Baba nyo yung mic. Hindi makita yung gandang lalaki. Ang taas eh. Para ka namin pinasusubo ng mic, sir eh. Okay na, sir? Konti pa. Okay na? Baba pa, konti pa. Sir, harap ka sa camera. Sir, harap ka rito. Buka. Abogado si Atty. Jose Arturo Topacio III sapagkat para po sa atin ay yung mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, of due respect to him, ay
lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagpapasigil sila into the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalo-lalo na po yung mga statements niya, for example, sasabihin niya, mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga vice Mahal ka ni senior associate justice walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalo-lalo na sa isang tao na siya po ang ng upper chamber at ating. So, para pagkahitin si Senate President Soto at ito po sinasabi ng iba is to say what he wants, basta ito ay hindi malangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat, this court, one of the favorite departments of government is entitled to respect from the other two departments. Pwede pastusin lang. Hindi naman kung pinapastusin sa Court, ang Senado, o ang mababang makuluhan. So, what the Senate President is totally thankful for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katululan sa ilalim ng Konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Dapat the power of the Okay. Defense counsel sapagkat kahit po equal ka, kaya nga po equal hindi ka pwedeng sabihin ko mas mapakita. Oo, mas maganda, equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May tumulong sa Korte Suprema, Senado pa rin, Suprema, mali yung ginawa niyo. Hindi exercise of expertise. Dapat mo natin. Kung natatandaan ko yung sa Amerika, yung war versus Bush sa Florida. Diba nag-Florida ang Mabay House? Botohan sa Florida ay kabulan ng Amerika ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who was Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that those are the actions of mature politicians in a mature democracy. Tayo parang bata tayo. Hindi natin ang buhay gusto natin na gagabog tayo, napipigil tayo. Hindi po dapat gano'n ang Senate President. Attorney, kung ma-file na guilty of indirect contempt si SP Soto, ano po ba magiging epekto nito sa kanya? May penalty po ba? Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Maaari po siyang abalikan o ma-reprimand, ma-censure. Nataas-taasan po siya po ay pagpuntahin, mag-inventary o makulong ng anin na po. Ano nagawa niya siya? Hindi po, outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay subject to separate complaint sa ethics committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng talagang na kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang akwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Inaayos po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masimula. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masimula yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, may mga statements siya online. Pwera doon sa interview kay Mr. Esquerra, meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung Senior Justice, parang personal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very responsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto.
May jurisprudence marami. In fact, Ay, as a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Hindi-decide niya yung decision ng Supreme Court. Ini-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuri niya yung Supreme Court. At sinabi, makapalitan yung mga laman ng Supreme Court. Yung din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito, mag-check siya tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung anong ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, for the verdict. Isang very famous and landmark case po yun. Eh sana nadala-dala na ito si Senate President Soto. Knowing that, yung lolo niya ay kinastigate ng Korte Suprema for indirect contempt before. Pero, I don't know kung anong ginawa niya, masyado niyang pinersonal ang ating Korte Suprema. And that is very bad to our system of democracy and the design of the Constitution. Ang Constitution natin ay klaro na binigay ang poder sa ating Korte Suprema na mag-interpret ng ating Constitution. Kahit pa impeachment ang issue, kasi ang impeachment is provided in Article 11 of the Constitution. Dapat kalangin po ang desisyon ng Korte Suprema at Constitution. Attorney, warning para sa ibang senador. It is not our place to warn anyone. Kasi, siyempre, kasi senador sila. We just want to show that if you cross the line, kami po mga abogado ay we will not tolerate it. I'm also challenging the integrated power of the Philippines. Anong ginagawa niyo dyan mga kumpanyero? Kolekta kayo ng kolekta ng membership dues. Hindi naman pinagtatanggol ang Korte Suprema. Kami na lamang the integrated power should be the ones who are spearheading rules and defend the Supreme Court, yet we see nothing but silence. Masyado na po politicize na kasi ang ating integrated power. At saka, alam mo, doon sa mga sinasabi niya, parang tigreted pa niya ang Supreme Court na magsagawa sila ng constitutional amendment or charter change with the implication na parang i-abolish pa nila yung Korte Suprema. Eh, sila nga mismo, for so many decades now, under so many presidents, there has always been proposal to amend the Constitution through Constituent Assembly. But pagdating ng point na magsagawa na ng amendment to Constituent Assembly, it's always the Senate ang umaangas. Kasi takot sila na ma-abolish sila kasi parati nilang inaano yung voting separately or voting as one. Tapos here comes this guy, Soto, trying to talk about constitutional. Kaya nga, sinachallenge ko siya, ibang may podcast. Hindi nga, Soto, ikaw na nga yung